Dear IFM, like mother, like daughter. Yan ang madalas nating naririnig sa iba. Pero sa amin ng mama ko, mukhang hindi yata uso yun. Dahil ako nagsisilbing opposite side niya. Kumbaga sa yin-yang, ako yung black part. Pero wag muna kayong judger dyan ha. Hayaan niyo akong ikwento kung bakit nasabi kong magkaiba kami ni mama. By the way, you can call me Rica. 20 years old from Calamba, Laguna. Simula nung bata pa lang ako, laman na ako ng guidance office. Hindi dahil sa nangbubuli ako pero dahil sa napapaaway ako sa pagtatanggol ko sa sarili ko. Ayoko kasing may nang-aapi sa akin. O kahit na sino sa mga taong malalapit sa akin. Kaya sa school namin, nagmistula akong siga. Untouchable sa madaling salita. Oh, buti naman umuwi ka ng maaga. Akala ko susunduin pa kita sa bahay ng barkada mo eh. Hindi ako galing sa kanila. At kanino ka naman nagpunta? Kay Erica. Jesus! Pumunta ka na naman sa bahay ng babae na yon. At bakit naman? Siyempre, para makipagbalikan. Pagbalikan. Bakit mo ba inaaksaya yung oras mo sa Erica na yun? Nagtitiling maganda naman. Yung mukha naman tuod. Alam mo, grabe ka naman makapagsalita sa tao. Napaka-judger mo talaga. Aba, ako pa talaga yung judger ngayon ha. Ano magagawa ko? Talaga namang kahusga-husga yung babae na yun. Hindi ko nga mag-gets kung saan nakakuha ng lakas ang loob yung babaeng yung manlalaki. Ang pangit naman. Baka naman kasi nasa akin yung diferensya. Baka lang nakulangan siya sa akin. Ay nako, pinagtanggol mo pa. Alam mo, kahit ano pang sabihin mo doon sa babaeng yun, manloloko pa rin siya. Babaeng tao, hindi mo lang nahiya sa sarili niya. Alam mo kaya ikaw ha, ayoko na makita o malaman man lang na sinusuyo mo pa rin yung mukhang tilapia na yun, okay? Hindi ko na lang sasabihin sa'yo. Ganun lang naman kasimple yun. Pilosopo ka pa ha? Alam mo, hayaan mo na lang kasi ako. Palibhasa kasi sa'yo, walang nagkakagusto. Pangit mo kasi. Hoy, excuse me. Ako? Pangit? Hindi mo yata alam kung anong itsura ng totoong maganda. Ako yun, okay? Ako yun. At dahil yan sa White Rose Papaya Soap with vitamin B3, regular kong ginagamit yun, kaya papaya putiin as early as 7 days ang nangyari sa akin. Kaya maganda ako. Sige, maganda ka nga. Wala naman naliligaw sa'yo. Palibhasa kasi lahat sinisindak mo. Kaya hindi mo ko talaga maiintindihan. Kasi hindi ka pa naman talaga nai-in-love eh. Uy, in love ka dyan. Hoy, 16 years old ka pa lang no? Hindi mo pa nga dapat masyadong dinidibdib lahat ng nangyayari sa'yo. Saka di ba nga dapat nga, maging masaya ka pa dahil naghiwalay na kayo. Hello? At least, hindi ka na niya lolokohin ulit ng ganong katagal ha. Ikaw kaya yung nakipaghiwalay. Ikaw ang nag-text sa kanya na mag-break na kami. Oh, bakit? Pumayag naman agad, di ba? Imaginein mo yun ha. Sa text lang kayo naghiwalay pero hindi ka man lang niya sinuyo. Ay, nakakaloka. Kung talaga mahal ka ng babaeng yun, susuyuin ka nun. Hindi naman, di ba? Walang nangyaring ganun. Kaya sorry ka na lang, hindi ka talaga mahal. Okay. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Bakit tumatalak na naman itong ate mo, JP? Ay nako, paano naman po kasing hindi ako tatalak, mama? Yung magaling yung anak, nagpapakatanga na naman sa ex-girlfriend niya. Sino? Si Erica? Break na pala kayo nun? Aba mabuti naman kung ganun. Tingnan mo na, miski si mama, ayaw dun sa Erica na yun. Ibig sabihin nun, hindi ka bagay talaga sa babaeng yun. Kaya pwede ba? Tama lang na naghiwalay na kayong dalawa nun, no? At tama lang din na tinext ko siyang mag-break na kayo. Kumagalit ka naman, Rica. Parang ikaw ang niloko. Di ba dapat si JP ang galit na galit? Pero bakit parang ikaw ang gigil na gigil dyan? Siyempre ma, bunso kong kapatid yan eh. Normal na po sa akin na mag-react ng ganito. Nitoksuhin nga lang sa school yan dati, halos suntukin ko na yung umaaway sa kanya, ito pa kaya? Saka, kilala niyo po ako. Hindi ko hinahayaan na may mang-aapi sa atin dito. Kalaban ng isa, kalaban ng lahat. Teka anak, baka naman sa katarayan mong yan wala na talagang mangligaw sa'yo niyan. Wala naman talagang manliligaw yan si ate kahit noon pa eh. Lahat takot kasi hindi kayang tapatan yung pagiging matapang niya. Kaya ma,
Huwag na po kayong magtataka kung magiging matandang dalaga yan si ate. So, kung puro manloloko lang din naman ng mga tao sa mundo, aba, hindi na lang ako mag-aasawa, no? Pipiliin ko na lang maging single forever, for life. Kung ganun lang din naman ang mangyayari sa akin. Kung hindi nga lang ako napagsasabihan ni Mama na maghinay-hinay lang sa katapangan, hindi sigurong bumuo ako ng isang grupo na tagapagtanggol ng naaapi. Hindi ko nga alam kung kanino ako nagmana sa ganitong personality ko. Dahil si Mama, mahinhin pa yon sa pinakamahinhin. Hindi yun umiimik kahit may mga nagtataray na sa kanya. Tapos ang kapatid ko namang si JP, ganun din. Habang si Papa, well, sakto lang naman. In short, sa pamilya namin, ako yung Amazona. Pero sabi nga nila, kahit ang pinakatigasin na tao sa buong mundo, may taglay ding kahinaan. At para sa akin, yun ang pamilya ko. Ayokong may nag-aaway o kahit man lang nagkakatampuhan. Gusto ko parati kaming masayang apat. Ma, bakit wala pa si Papa? Alas 10 na oh. Diba usually naman mga ganitong oras nakauwi na yun? Ewan. Nag-text sa akin kanina malilate raw siya ng uwi. Na naman? Palagi na lang siya nalilate ng uwi ah. Dati naman nakakasabay pa natin siyang mag-dinner ngayon. Hindi na. Hayaan mo na, busy lang lagi yung papa mo Ay, napala ma. Remind ko lang po yung kulang natin sa school ha. Exam na kasi namin sa katapusan eh. Oo, nakatabi na anak. Iaabot ko na lang sa'yo bukas para maibayad mo na. Pero ma, di ba dati naman kahit may mga bagong kliyente si Papa, hindi naman niya gawain na umuwi ng sobrang late na ng gabi, di ba? Saka grabe naman yung boss niya. Ano yun? Araw-araw nag-overtime si Papa. Hindi naman yata normal at pwede yun, no? Masipag kasi ang papa niyo kaya ganon. Oo, yan naman ako sa ganun. Yung 2 nights ago, di ba? Hindi po siya nakauwi nun ah. Nasan siya nun? Teka, hindi ko ba nasabi sa inyo? May company outing sila noon, yun. Kaya hindi siya nakauwi, ganun nga. Company outing. Mm. Kahit hindi ko naman nakitang nag-impake si Papa nun. Ganun. At nung umuwi siya ng umaga, wala naman siyang dalang maleta o kahit malaking bag man lang. Unless, hindi siya nagpalit ng damit sa outing nila. Ay, naku naman Rika, oo. Kung ano-ano yung mga napapansin mo. Ma, seryoso po ako. Ano po ba talaga nangyayari? Teka, o nga pala. May binili akong ice cream. Kukunin ko lang sa ref ha, para makakain tayo. Wait lang ha. Uy, wala ka ba napapansin? Uy, JP. Parang may something kina Mama saka kay Papa. Anong something dyan? Jesus! Wala ka talagang pakialam at pakinabang sa paligid mo, no? Hindi mo ba napapansin na parang may away silang dalawa? Sus naman ate. Alam mo, normal lang naman yan sa mag-asaway. Away-away. Hayaan mo na sila. Ikaw talaga napaka-chismosa mo kahit kailan. Anong chismosa ka dyan? Saka anong normal lang? Di ba nga, ilang gabi nang late umuwi si Papa. Tapos minsan hindi pa umuwi. Normal ba yun? Sa tingin mo ba, ano kayang pinag-aawayan nilang dalawa na Ano dahil ba? dun? Ewan ko. Bakit hindi mo na lang tanongin yan si Mama? Ay nako, tinanong ko na kanina. Kaso nagsisinungaling lang yan si Mama sa akin kapag tinatanong ko. Sasabihin niya na ayos lang siya, okay lang sila ni Papa, kahit hindi naman talaga. Halata namang may problema silang dalawa, no? Di naman ako manhid. Hindi mo ba napansin na kaninang umaga, medyo magaya yung mga mata ni Mama? Parang nakatulog sa kakaiyak. Medyo napansin ko pero hindi ko na lang tinanong. Ay naku, napaka-ano mo talaga, no? Gigigil ako sa'yo eh. Ayun. Nakita mo na nga hindi okay si Mama, hindi ka man lang nagbigay ng kahit isang minuto para tanungin kung anong nangyari. Kasi nga naman, ang iniisip ko, kapag ang tao may problema, kailangan ng privacy. Kahit naman nanay natin yan, tao pa rin siya. Kailangan niya ng privacy. Palibhasa kasi sa'yo, hindi uso ang privacy kaya ka ganyan. Privacy. Ewan ko sa'yo. Pero seryoso ako Iba nang nararamdaman ko. Promise.
May mali na sa mga nakikita ko. Kasi kung simpleng away lang yan, bakit parang mag-iisang linggo na yata silang hindi okay, di ba? Malay mo naman, pinapalipas lang nila yung away nila sa kasamaan ng loob. Kaya mo na sila ate. Alam mo, alam na nila yung ginagawa nila. Ay nako, hindi. Hanggat hindi ko nalalaman ang dahilan kung bakit nagkakaganyan si mama at si papa, hindi ako mapapakali. Ayokong nagkakaganito tayo, no? Isang pamilya tayo eh. Mas lalong ayoko nakikitang stress at malungkot si mama. Kaya gagawa talaga ako ng paraan para malaman yun. Uy, huwag kang pakialamera. Anong pakialamera? May pakialam ako kasi anak ko. Hello, panganay pa. Kaya kahit ano pang sabihin mo dyan, ha? Iisip ako ng paraan para malaman ko ano yung nangyayari sa kanilang dalawa. At dahil ate mo ko, wala kang choice kundi ang sumunod sa akin, okay? Okay. Alam ko naman na mali ang gagawin kong pangingialam sa problema ng mga magulang ko. Pero kung ikaw yung nasa pwesto ko na nasanay na nakikita mong masaya at in love sa isa't isa magulang mo, tapos biglang makikita mong hindi sila nagpapansinan ng ilang araw, di ba maku-curious ka rin? Mapapaisip kung tampuhan lang ba yon o may malaking problema na. Sinubukan kong mag-imbestiga. Pinagmamasdan silang habang kumakain kami. Pilit nakikinig mula sa kabilang kwarto, pero wala. Hindi ko tuloy alam kung sadyang hindi lang ba ako magaling mag-imbestiga o magaling silang magtago ng problema nila. Hanggang isang araw. Diba, mahal niya si mama? Bakit ganun? May iba siyang babae? Ay naku, ewan ko ba? Hindi ko rin alam eh. Ako pa talaga yung tinanong mo. Kita mo nga halos sumirko na yung utak ko rito kakaisip kung bakit niloloko tayo ng sarili nating tatay. Ay naku. Alam mo, kailangan natin mag-isip ng paraan. Paraan? Teka, anong paraan? Paraan ba para sabihin kay mama ng lahat? Hindi ko alam. Pero malakas ang pakiramdam ko na kaya palaging late o hindi na umuwi si Papa dahil nandun siya sa kabit niya. Oh, nandito na pala kayong dalawa. Tamang-tama, tulungan niyo ako magluto ha. O JP anak, ikaw na muna ang bahala sa mga pinamili ko sa grocery. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Ma, kasi Ano, may problema ba? ano kasi, uy, ate, ikaw na magsabi, hindi ko kaya. Ano ba kasing nangyayari ha? May ginagawa na naman ba kayong kalokohan sa akin? Ma, hindi kami. Si Papa. Teka, anong ibig niyong sabihin? Si Papa, may babae. Ma, narinig mo ba yung sinabi ko? Ang sabi ko, si Papa may babae. Niloloko niya tayo. Saan mo sila nakita? Kailan? Paano? Nina lang. Nakita kong may kaakbay na babae si Papa sa mall. Susugurin ko nga sana kanina kaso pinigilan lang ako nito ni JP. Baka raw magkagulo. Okay. Okay. Ma, seryoso ka? Sa bigat ng sinabi ko sa'yo? Okay? Okay lang yung sasabihin mo? Ma, may babae si Papa. Narinig niyo ba ako? May babae. Alam ko, Rika. Alam ko. Matagal ko nang alam na may babae ang papa niyo. Ano? Hindi ko lang ine-expect na mismo kayong dalawa ang makakaalam nito sa kalokohan niya. Teka. Pakiulit mo? Alam niyo na? Makailan pa? 3 buwan na. Nalaman ko ang ginagawa niya dahil nakita ko siya mismo na may kasamang babae. Diyos ko. Kinausap ko siya at nagkausap kami na kahit anong mangyari, hindi niyo dapat malaman ang nangyayari sa aming dalawa. Nawala na kami. Nga naman. Bakit niyo po yung ginawa? Bakit kayo naglihim sa amin ni ate? Di ba pamilya tayo? Mga anak, pasensya na kayo ha. Ayoko lang na madamay pa kayo sa problema namin. Ayoko madistract kayo sa pag-aaral ninyo. Ma, actually hindi yun yung problema rito eh. Yung naglihim kayo sa amin.
At ang pinaka nakakagulat pa bakit yung hinayaan si Papa sa kalokohan niyang yun? Di ba dapat nagalit ka? Di ba dapat pinalayas mo siya? Bakit wala man lang kayong ginawa, Ma? Dahil ayoko masira ang pamilya natin. Nasira na yon na magsimulang mambabae si Papa. Ma, alam mo hindi ko kayo maintindihan bakit kayo ganyan? Di ba dapat ikaw yung nagsisilbing perfect example ng pagiging isang matapang na babae? Yung hindi nagpapaloko. Bakit ganyan yung ginagawa nyo? Bakit yung hinahayaan na lokohin kayo ni Papa ng paulit-ulit na wala man lang kayong ginagawa? Anak, ayoko na ng gulo eh. Well, ang mahalaga sa atin pa rin siya umuwi, di ba? Ay naku, Ma, pwes ako. Sa akin, hindi ako papayag na ganun-ganunin lang tayo ni Papa. Kaya pagdating ni Papa, kakausapin ko talaga siya. Yan ang wag na wag mong gagawin. Problema namin to ng Papa mo. Kung ano man ang nangyayari sa aming dalawa, labas na kayong dalawang magkapatid doon. Pero Ma… Please, Rika, huwag mo nang dagdagan ng sitwasyon. Nag-usap na kaming dalawa. Umarte na lang kayo na parang hindi nyo pa alam. Please, nakikiusap ako. Magpatay mali siya na lang muna kayo, ha? Gawin nyo para lang sa akin, mga anak. Please lang. Alam niyo mga idol, hindi ko talaga mag-gets Hindi ko mag-gets kung bakit hindi dapat sabihin kay Papa na alam na namin ang panloloko niya. Bakit kailangan naming manahimik? Bakit kailangan i-tolerate ang ginagawa niya? At higit sa lahat, bakit parang okay lang kay Mama na ganun na ang nangyayari? Dahil kung ako ang tatanungin niyo, the moment na nalaman ko na niloloko ako, hihiwalayan ko ora mismo. Bakit ako magpapakatanga sa isang lalaking hindi naman pala ako mahal, di ba? But then again, hindi ako si Mama. Magkaiba nga kami, di ba? At dahil ako tong matapang at matibay, nangako ako sa sarili ko na ako ang magiging tagapagtanggol ng Mama at kapatid ko. Sabi nga nila, walang lihim ang hindi nabubunyag. Hindi rin ako nakatiis, mga idol. Ako na mismo nagsabi kay Papa na alam na namin ang kalokohan niya. And as expected, hindi na siya tumanggi. Well, paano pa ba siya makakatanggi huling-huli na siya. Actually, inasahan ko na babawi siya sa amin. Lalo na kay Mama. Inasahan ko na lalayuan na niya yung babae kasi kami ang pinipili niya. Pero nanadya yatang mang-inis ang panahon dahil nalaman namin na buntis pa lang kabit niya na pangalanan na lang nating Irish. But wait, there's more. Meron pang mas matindi roon. Alam niyo ba na itong magaling kong ama, pinatira pa sa mismong bahay namin ang kabit niya. At ang dahilan? Mag-isa lang daw kasi yung Irish natin sa tinutuluyan at masela ng pagbubuntis. Ang galing, di ba? At dahil sa bida-bida akong anak, sinabi ko kay Mama na ihiwalay sa lahat si Irish kabit. Hiwalay ng kwarto, hiwalay ng liliguan, kakainan, pagkain at lahat-lahat. Hindi naman siya ganun kaswerte para ma-feel niyang belong siya sa pamilya namin kahit ang totoo, isa siyang malaking anay sa buhay namin. Buti na lang may ice cream sa ref. Pampalamig ng udo. Nagugutom na ako. Ano kayong pwedeng kainin dito? Buksan ko nga tong ref. Ano ba meron ditong pagkain? Hep. Excuse me. May hinahanap ka? Oo, pagkain. Meron ba? Sa pagkakaalala ko kasi may pagkain man dyan o wala, diba dapat hindi mo binubuksan yung ref? Kasi ref namin yan. Nasa taas yung iyo, diba? Kaya nga binilhan ng butihin kong ama ng personal ref ang isang kagaya mo para doon ka kumuha. Okay? Nagets mo? Wala nang pagkain dun eh. Bakit ko?
Bakit hindi ka humingi kay Papa ng pagkain mo? Ang usapan kasi, hiwalay ka sa budget dito sa bahay. Kaya kahit biskwit man niyang makita mo dyan, amin yan, hindi sa'yo. Meaning, hindi mo pwedeng kainin ang kahit ano dyan kasi pagkain namin yan. Gets mo? Pati ba naman pagkain pinagdadamot nyo? Aba, bakit hindi? Kabit at sabit ka lang naman sa bahay na to, di ba? Hindi ka naman talaga totally nakatira dito sa bahay ng mga magulang ko. O teka nga sandali. Para sabihin ko sa'yo si Erickson ang pumilit sa akin na tumira dito. Ayaw niya kasing mapahamak yung anak namin. Talaga lang ha? Napilitan ka lang? Para kasing hindi naman. Para kasing makapal lang talaga yung pagmumukha mo na tumira dito kasama yung original na pamilya. Alam mo sana hindi magmana sa'yo yung pinagbubuntis mo eh. Nakakahiya kasi. Hoy babae, ganyan ka ba talaga pinalaki ng nanay mo? Bastos? Walang galang sa mas nakakatanda sa'yo? At bakit? Bakit kita rerespetuhin, ha? Kagalang-galang ka ba? Kasi ang alam ko, ha? Ang isang matinong babae, hindi papatol sa isang lalaking may pamilya. Hoy! Etong tatandaan mo yung mga sinasabi mo makakarating kay Erickson yan. Sasabihin ko sa kanya na ganyan mo ko pagsalitaan. Eh di go, magsumbong ka, samahan pa kita eh. Ay nako, alam mo, do you really expect nakakampihan ka ni Papa kaysa sa akin? Uulitin ko lang ha. Ang pagkakaiba natin, okay? Ako, anak niya. Sa babaeng, pinakasalan niya. Ikaw, sino ka ba? Teka, ano ko nga ulit? Kabit ka lang. So sa tingin mo, sinong mas papakinggan niya? Sino mas kakampihan niya? Ikaw o ako? Teka, ano nangyayari dito? Ay nako. Ayan, yang anak mo pagsabihan mo yan. Madamot na nga, wala pang galang. Excuse me. Pwede ba makaakit na nga lang? Kamakunan pa ako nang wala sa oras dito. Sana nga para lumayas ka na dito. Bakit ganun ka magsalita? Buntis yung tao tapos hihilingin mo na sana makunan siya? Idadamay mo pa yung bata dyan sa galit mo? O bakit? Bakit sa akin kayo nagagalit, ma? Di ba dapat dyan sa babaeng yan? Alam mo, ma, hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga magets eh. Kung bakit nagtsatsaga kang pakisamahan yung buwisit na kabit na yan? Eh, ikaw naman tong totoong asawa. Dapat nga sinasabunutan yung babaeng yan eh. Dahil hindi ako ganun kababaw na tao. Buntis siya. At nabuntis ni Papa, na asawa mo. Doble-doble kasalanan na nga yung ginawa nila sa'yo eh. Tapos ito, wala ka pa rin gagawin, ma. Ma, please lang oh. Please naman. Gumising ka naman. Maawa ka naman sa sarili mo, ma. Anak, matatapos din to. Hanggang sa makapanganak si Irish, dito siya titira sa bahay. Tapos ano? Pagkapanganak ng babaeng yan, panibagong usapan na naman. As usual, papayag ka na naman kasi sinabi ni Papa. Hindi mo man lang ba napapansin? Ha? Ginagawa kayong uto-uto ng dalawang yan eh. Rika! Alam mo, pinili kong intindihin ang papa mo dahil nangako siya sa akin. Napapanagutan lang niya ang bata. Pero aayusin niya ang pamilya natin. Tayo ang mahal ng papa mo. Ako ang mahal niya. At yun ang pinangahawakan ko. Saka mo lang ako maiintindihan kapag nagmahal ka na ng ganito. Hindi ma. Kahit kailan, hindi kita maiintindihan. Dahil pinangako ko sa sarili ko na kahit kailan, hindi ako magmamahal ng kagaya ng ginagawa niyo. Pasensya na ma ha. Pero pinaglalaban ko lang yung karapatan namin magkakapatid sa mismong tatay namin. Di ko hahayaan na maging parte ng pamilya natin ang babaeng yon, kahit yung magiging anak nila. Masamaan akong masama, pero alam kong nasa tama ako. Alam kong may point ako, at mas lalong alam kong may karapatan ako na sabihin ang lahat ng yon. Dahil anak ako. Pamilya ko ang nasisira dahil sa isang babaeng pinaglihi sa higad. Pero siyempre, hindi nagpatinag ang butihin kong ama at ang higad niyang babae. Nagpatuloy pa rin sila sa ganitong setup. Pero dahil sa mataray ako, nakipagtaasan din ako ng pride. Kumbaga, matira ang matibay na ito.
Ay, grabe yung araw na to, nakakapagod. Ay, pala yung practice namin ng basketball. Halata nga. Naamoy ko bigla yung hininga mo eh. Nag-brush ka ba? Oo no, kaninang umaga. Parang hindi naman. Gumamit ka nga ng unique toothpaste. May Max Protect formula na yun. Para Max Alaga. Max Protectado with unique. Oo, mamaya magtututbrush ako ulit. Mabuti pa nga. Ay, salamat. Nakauwi na rin tayo. Tara na nga sa loob. Isa lang naman ang hiling ko, di ba? Isa lang. Erickson naman. Pero bakit hindi mo pa rin nagawa? Isang beses lang naman yun eh. Kagabi lang. Ma, teka lang. Ano ba nangyayari dito? Eto kasing tatay mo. At itong babae na to, magkatabing natulog kagabi. Ayan, oo, sige. Diyan ka magsumbong sa anak mong nagmamarunong. Kinilangan ako ni Iris sa kwarto niya dahil sumasakit ang tiyan niya. Doon ako nakatulog. Ganun lang yung nangyari. At sa tingin mo, mapapaniwalaan ko yun, ha? Yan pang kabit mo ang kasama mo sa kwarto. Erickson, malinaw ang usapan nating dalawa. Papayag akong tumira siya rito sa pamamahay ko basta hindi kayo magsasama sa isang kwarto. Ganun na ba talaga kahirap sa inyo yon, ha? Eh, masakit nga kasi yung tiyan ko. Alam mo naman yung pinagdadaanan ng buntis, di ba? Ganon din ba kahirap maintindihan yon? Parehas kasi kayong dalawa, wala kayong awa. Wala rin kayong puso. Hindi man lang kayo marunong magbigay ng konsiderasyon sa pagbubuntis ko. Wow! Wow ha? At kami pa talaga yung naging masama ngayon. Baklase rin yung kakapal na ng pagmumukha mo, no? Ikaw na nga tong malandi. Naglandi ka sa papa ko, nagpabuntis, at nakatira sa sarili naming bahay. Ikaw pa tong may lakas na loob na magsalita ng ganyan sa amin dalawa? Tingnan mo, Erickson. Ganyan nga pala ako kausapin ng anak mo, ha? Walang respeto, wala pang galang. Hoy! Ikaw ang parang hindi tinuruan ng magandang asal dahil nakikikabit ka sa taong may pamilya na. At paano ka nga naman re-respetuhin ng mga bata kung ganyan na nakikita nila sa'yo? Alam nyo, mga hindi na kayo naawa sa akin. Eh bakit ba? Ikaw ba naawa ka sa amin, ha? Na nakipaglandian ka sa asawa ko? Naisip mo ba ang pamilya namin na masisira mo? Hindi, di ba? At dahil dyan, yan ugali mo, kaya nagmahal ng iba yung asawa mo. Ang sama kasi ng ugali mo. Hoy! Wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan yung nanay ko, ha? Lalo na sa harapan ko. Kapal talaga ng pagmumukha ng babaeng to. Sa lahat ng babaeng niloko, nanay ko ang pinakamabait, ha? Tatandaan mo yan. Pero sorry ka na lang. Kung anong kinabait niyan, ganun na kinasama na ugali ko. Kaya pwede ba? Manahimik ka na lang kung ayaw mo makuna ng wala sa oras. Ika, huwag kang magsalita ng ganyan. Sa wakas, finally, nagsalita ka na rin pa. Ano, hanggang ganyan ka na lang? Hindi mo man lang kami pagtatanggol dyan sa magaling mong kabit? Ayan o, pinabastos kami Kahit na! Hindi mo dapat dinadama yung magiging kapatid mo dito. Correction pa. Hindi ko kapatid yan, tiyanak na yan. Ay. Kahit kailan, hindi ko kikilalanin na kadugo yan. Sinaktan niyo ang mama ko. Kaya kalaban niyo na rin ako ngayon. And since lumaki ka yatang makapal talagang pagmumuka at tuluyan mo na ngang nauuto yung papa namin, sige, pagbibigyan kitang babae ka. Kami na lang ang aalis. Nakakaya naman kasi sa inyo, di ba? Nakakaabala kami. Nakikisiksik kami. JP! JP! Tulungan mo nga si mama na mag-impake ng mga gamit natin. Aalis na tayo ngayon mismo. JP! Tama na kaya kaka-ML mo? JP, ano ba? Pero, Mama. Ay, nako. Ma, alam ko nanay kita. Pero sa pagkakataong to, please naman ako naman yung sundin mo. Pupunta tayo kay na Tita Mariel. Ako nang bahala makapag-usap sa kanya. Basta aalis tayo sa impyernong bahay na to. Halika na. Nang gabi ring yon, nag-impake kami ni na JP at Mama ng mga gamit namin at nakituloy muna kina Tita Mariel. Pagkatapos ng ilang araw, nakahanap din kami ng maliit na apartment na sakto lang sa aming tatlo. Medyo mahirap kasi naging all around ako that time. Nag-aaral, tumutulong sa bahay, and at the same time, naging emotional support din ako
ni Mama. Ma, Ano yun, anak? ay, nasan kaya yung isang box ng mga baso? Nandun lang sa may lamesa. Hanapin mo na lang doon. Mamaya ko aayusin yung kusina, ha? Tapusin ko lang to. Okay po. Ma, ayos ka lang ba? Oo naman, anak. Ayos lang ako. Si Papa na naman yung iniisip mo, no? Hindi lang ako sanay na hindi natin siya kasama. Medyo nalulungkot lang. Ma, mas gusto ko nang umiiyak ka ng yan ang dahilan. Isa naman sa araw-araw kitang nakikitang umiiyak dahil nasasaktan ka sa mga nakikita mo pinaggagawa nila. Ma, please lang. Hayaan mo na si Papa. Yung babae na yun na mas pinili niya kaysa sa atin na pamilya niya. At wala na tayong magagawa pa dun. Alam ko naman yun eh. Pero syempre, napapaisip ako na naging mabuti ba akong asawa sa kanya? Kasi sa pagkakaalala ko, minahal ko naman ang papa niyo eh. Pero ipinagpalit pa rin niya ako sa iba. Ma, wala sa'yong problema na kay Papa. Kaya please, move on na tayo, ha? Kaya mong isipin ni Papa na itong hindi pagpili niya sa atin, ito na yung pinakamalaking nagawa niyang pagkakamali sa buong buhay niya. Pero Rika, anak, gusto ko sana na kahit ganito ang nangyari, yung respeto mo sa papa mo, gusto ko nandyan pa rin sa'yo. Ay, mahirap pong magsalita ng tapos. Ewan ko ba, ngayon pa nga lang, abot hanggang langit na yung galit ko sa kanya. Kaya hindi ko alam kung hanggang kailan mananatili sa akin yung respeto. Alam ko nasaktan ka rin sa nangyari eh. Sa inyo ni JP, ikaw ang mas naging involved sa sitwasyon na kinapasukan namin ng papa mo. Pero gusto ko sanang maintindihan mo na kahit ano man ang mangyari, mga magulang mo pa rin kami. Nagkakamali pa rin naman kami. Pagkakamali na paulit-ulit ginagawa ni Papa. Ma, kung isang beses lang nangyari yun at iniwasan niya, yun po yung pagkakamali. Pero yung halos maging habit niya na paiyakin ka, saktan at tokohin ka ng harap-harapan, para sa akin hindi yun pagkakamali. Sinasadya niya na yun. Hindi ko talaga alam kung saan ka nagmana sa pagiging matapang mong yan. Imbis na ako ang magtanggol sa inyong dalawang magkapatid, ikaw ang gumagawa nun. Ay, ayos lang po yun, Ma. Sa bandang huli naman, naging matapang pa rin naman kayo eh. Kalain mo yun ha? Kinumpronta mo si Papa sa kayong kabit niya? Salamat Rika sa lahat ha. Sa'yo ko na-realize na kahit kailan, hindi ako mag-iisa. Nandyan kasi kayo magkapatid para sa akin. Oo naman, Ma. Kami ni JP ang magpapatunay sa'yo na hindi mo kailangan si Papa para lang maging masaya. Nandito naman kaming dalawa eh. Kakayanin natin to, Ma, okay? Okay, kakayanin natin to. Ayan. Ganyan nga, Ma. Smile lang. Think positive lang tayo, ha? Hindi ko naman kayo pababayaan ni JP eh. Nagiging masaya rin tayo kahit wala si Papa. Hindi natin kailangan ng taong walang ibang ginawa kundi ang saktan at pahirapan lang tayo. Kakayanin natin tong tatlo. Hinding-hindi ka namin iiwan. Alam niyo mga idol, masama pa rin ang loob ko kay Papa hanggang ngayon. Ni hindi man lang niyang sinubukan na suyuin si Mama para magkaayos lang sila. Ang kinalabasan tuloy, mas pinili niya ang kabit niya. Pero sabi ko, ayos lang. Bahala na siya sa buhay niya. Kung ayaw niyang maging ama sa amin ni JP, pues, ako ang papalit sa pwesto niya. Ako ang mag-aalaga at poprotekta sa kapatid at mama ko. At kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na masaktan sila ng ibang tao. Sa ngayon, heto, graduating na ako. Konting push na lang, matutulungan ko na rin si Mama sa mga gastusin sa bahay.
Ayaw niya kasi kami ni JP na magtrabaho habang nag-aaral. Kaya tinulungan na lang namin siyang magtipid. At ngayong malapit na akong makagraduate, ipinangako ko sa sarili ko na pagbubutihin ko sa magiging trabaho ko para ma-feel naman ni Mama ang maalagaan at maasikaso. Mga idol, thank you so much for reading my letter. Thank you sa pagbibigay ng oras para mapakinggan ang kwento ko na sana nakapagbigay ng aral at inspirasyon sa lahat. Sana magtagal pa ang Dear IFM sa ere dahil maraming listeners ang natutulungan ng programang ito. May God bless you more. Yours truly, Rika. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.